Bumukas lang ang pinto ng eroplano. Isang binata sa formal na suit ang tumalon pababa. Nagparachute siya sa harap ng kumpanya, tumingin sa gusali, at inayos ang mamahaling suit. Kumpiyansa si Matan na kahit walang tulong ng ama, magtatagumpay siya. Suot ni Matan ang pasadyang suit at $1 bilyon na relo. Pumasok siya sa kumpanya ng karibal, nakataas ang ulo. Sa opisina, tahimik na umupo si Matan. Naisip niya, ganito pala ang pakiramdam ng bagong empleyado. Sa bagong kumpanya, kailangan munang makilala ang mga katrabaho. Nakasanayan ni Matan ang kamay sa likod, kaya mukhang nag-uutos siya bilang chaebol. Ngunit ayaw ni Matan umasa sa ama, kaya tinalikuran niya ang bilyon-bilyong mana para magtrabaho at matuto. Kinabukasan, hindi na siya nagparachute, kundi sumakay ng bus tulad ng ibang empleyado. Tumingin siya sa siksikang bus at bigla siyang naantig. Kung lagi siyang naprotektahan ng ama, hindi niya mararanasan ang ganitong buhay. Pinindot ni Matan ang kampanilya, pero sinabi ng trooper na huwag nang gawin yon. Doon lang niya naalala na inarkila pala niya ang buong bus. Sa libreng oras, tahimik na pumunta si Matan sa vending machine. Nagtago ang mga kasamahan niya sa gilid at sumilip. Binuksan ni Matan ang kanyang pitaka. Puro malalaking halaga ang laman nito. Nabasa niya na barya lang ang tinatanggap ng makina. Nagsimulang pindutin ni Matan ang kampanilya ng walang dahilan. Di nila alam na wala siyang barya, pero gusto pa ring uminom ng kape. Biglang lumingon si Matan sa langit at sinabing ayos lang siya. Nagulat ang mga kasamahan, akala nila'y pumanaw na ang kanyang magulang. Bigla silang naawa sa kanya. Di nila alam na sinusundan siya ng mayayamang magulang gamit ang drone. Nang oras ng uwian, dumating ang sekretarya para sunduin si Matan. Aksidenteng nakita ito ni Deputy Head of Department Y. Inanyayahan ng sekretarya si Matan pero tumanggi siya. Kinuha niya ang pitaka at humingi ng barya sa sekretarya. Kahit natanggap na ang pera, iginiit pa rin ng sekretarya na ihatid si Matan. Nakita ito ni Wee, inakala niyang kasama ng ulila ang mga gangster. Bilang superior, di mapigilan ni Wee na tulungan si Matan. Kumuha siya ng dumi at ihagis ito sa sekretarya. Pagkatapos, niyakap niya si Matan at tumawa. Inaliw niya si Matan at dinala sa isang tindahan ng merienda. Nagtaka si Deputy Head Wee nang makitang hindi kumakain ang binata. Sabi ni Matan, di pa siya nakatikim ng merienda, kaya akala ni Wee walang pera. Naantig ang Deputy Head at gusto niyang umiyak. Nakaramdam siya ng labis na awa para kay Matan. Tinanong ni Deputy Head Wee kung saan nakatira si Matan. Sinabi ni Matan na nakatira siya sa maliit na bahay. Pinayuhan siya ni Wee na okay lang mahirap dahil bata pa siya. Dati, maliit din tirahan ni Wee sa Seoul, ngayon mas malaki na. Marami yatang natutunan si Matan. Bumalik siya sa maliit niyang kwarto at tumingin sa paligid. Kumpara sa mga senior, kailangan pa niyang magsumikap. Kinabukasan, unang beses niyang sinubukan ang street food. Bigla siyang kumagat at nagulat sa lasa ng ulam na ito. Agad tinanong ni Matan kung may lihim na recipe ang masarap na ulam. Di inaasahan, sabi ng may-ari, kaunting galing at sipag lang daw. Tahimik na tumango si Matan at naalala. Biglang pumasok ang lasing na babaeng si Kang Mi. Pinigilan siya ng sekretarya, sabi puno na, pero di pinansin ni Kang Mi. Itinulak niya palayo ang sekretarya gamit ang kamay. Umupo si Kang Mi, hiningi ang gizzard, pero inorder na ni Matan lahat. Nakitang lasing si Kang Mi, kaya sinabihan ng sekretarya na umuwi na. Di inaasahan, hinawakan ni Kang Mi ang sekretarya at itinapon. Nang makitang papalapit si Kang Mi, binuhat ni Matan ang mesa bilang harang. Itinulak ni Kang Mi ang mesa at umupo sa harap ni Matan. Halos umiyak si Matan sa takot, pero ang amoy ng gizzard sa bibig niya ang nakaakit kay Kang Mi. Nang makitang papalapit si Kang Mi, tinakpan ni Matan ang bibig nito ng chicken gizzard. Ang nahulog na chicken gizzard sa lupa ang nagligtas kay Matan. Pagkatapos kainin ang chicken gizzard, umalis si Kang Mi ng kontento. Hindi niya nakalimutang yumuko at magpasalamat kay Matan. Kinabukasan, nagising si Kang Mi na lasing sa banyo. Pumunta siya sa kumpanya at nakita si Matan doon. Hindi niya inakala na ito pala ang bagong empleyado. Tinakpan ni Kang Mi ang mukha, umaasang hindi siya makilala. Bigla namang tinawag ni Matan ang pangalan niya. Hindi na naisip ni Kang Mi kung paano nalaman ni Matan ang pangalan niya. Nataranta siya, tinakpan ang buhok at naghanap ng dahilan para umalis. Pero may nahulog si Kang Mi nang hindi sinasadya. Nakumpirma ni Matan na hindi siya nagkamali ng tao sa nakita. Si Kang Mi na ang babaeng nakasalamuha niya kagabi. Halos nakalimutan ni Kang Mi lahat, pero may pares ng labi siyang natatandaan pa. Nagulat si Kang Mi, akala niya hinalikan si Matan, pero di sigurado kung totoo o panaginip. Sabi ng kaibigan ni Kang Mi may paraan daw siya para kumpirmahin ito. Pinaupong kaharap niya si Kang Mi. Tapos, inilabas niya ang work card at iwinagayway sa harap ni Kang Mi. Pagkasnap ng daliri niya, nakatulog agad si Kang Mi. Sa panaginip, sina Kang Mi at Matan ay bumibili na ng bahay. Nagulat ang mga kaibigan nang malaman na magkasama na pala sila. Nakita nila si Kang Mi na nakakunot labi at humahalik sa hangin. Agad-agad na binugbog ng kaibigan niya si Kang Mi. Nang gabing iyon, lumabas silang lahat para kumain. Nag-alala si Kang Mi na makilala siya ni Matan, kaya nagsuot ng maskara. Pinagalitan siya ng mga boss at pinatanggal ang maskara.
Nang tanggalin ni Kang Mi ang maskara, nakita niya si Matan sa tapat niya. Mabilis na kinuha ni Kang Mi ang menu at nagkunwaring umorder. Bigla, kinuha ng kasamahan niya ang menu para umorder. Wala nang nagawa si Kang Mi kundi itaas ang baso ng beer sa harap. Inabot ni Matan ng baso pero magkaiba ang lakas ng kamay nila. Tinawag ni Matan si Kang Mi pero nagkunwari pa rin siyang walang nangyari. Sabi ni Matan, dahil sa nangyari kahapon, lagi niya itong maaalala. Malakas na tinawag ni Matan si Kang Mi, muntik nang malaman ng kasamahan. Sinundan ni Kang Mi si Matan ng may pagkalito. Bigla, may kinuha si Matan na sulat mula sa bulsa niya. Biglang nahiya si Kang Mi. Akala niya love letter, kaya masayang tinanggap niya ito. Sumakay si Kang Mi ng taxi pauwi. Sabik niyang binuksan ang sulat para basahin. Pero tungkol pala ito sa nangyari sa kainan sa tabi ng daan kagabi. Hindi ito liham ng pag-ibig, kundi hiling ni Matan na magbayad siya ng kabayaran. Biglang napaiyak si Kang Mi. Dati, akala niya si Matan ang mag-aalaga sa kanya. Hindi na malaya ni Kang Mi na umiiyak na siya. Kinagat niya ang kanyang kamao. Dahil sa kanya, nabaon siya sa utang. Dahil walang pera, nagpa siya si Kang Mi na tumulong sa bahay para mabayaran ang utang. Pauwi na sana siya nang biglang kumidlat sa langit. Umungol ang tiyan ni Kang Mi sa gutom. Medyo nahiya siya. Hindi niya inasahan na mag-iingay ang tiyan niya. Pero wala namang pakialam si Matan. Ngumiti pa siya at inanyayahan si Kang Mi na maghapunan. Nang marinig ni Kang Mi na libre, pumayag siya. Mahilig talaga siya sa libreng pagkain. Pumalakpak si Matan pero walang sumagot. Biglang tumahimik ang paligid. Nahiya siyang alalahanin na hindi niya bahay ito kaya walang magsisilbi ng pagkain. Kaya nag-order sila ng fried chicken para kainin sa bahay. Sabi ni Kang Mi gusto niyang magpapayat pero kumuha pa rin siya ng manok. Nababaliw si Matan sa panonood kay Kang Mi kumain ng walang modo. Hindi niya mapigilan tanungin kung gusto nito ng tissue para sa bibig. Pero ginamit niya ang kamay para punasan ang kanyang bibig. Nagsuot ng guwante si Matan at kumuha ng tissue. Seryoso siya, parang nag-opera. Bigla namang napatingin si Matan sa mukha ni Kang Mi. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang walang dahilan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Dumating ang ina ni Matan para bumisita. Nakaramdam ang ina na medyo kakaiba ang eksena. Mabilis na nag-react si Kang Mi. Agad niyang sinabing katrabaho lang siya ni Matan. Sinabi ni Matan kay Kang Mi na mag-impake at umuwi na. Lalo pang nagulat ang ina nang marinig ang salitang gamit. Inakala niyang nagsasama na ang dalawa. Gustong umalis ng kanyang anak dahil sa babaeng ito. Agad na naghagis ng tubig ang ina ni Matan kay Kang Mi. Tinignan ni Matan ang basang sahig, halos mabaliw sa inis. Ngunit hindi sumuko ang kanyang ina. Sinimulan niyang tututukan si Kang Mi. Umiwas si Kang Mi pakaliwat pakanan. Bigla, tumayo si Matan para harangan siya. Nakita ni Kang Mi ang likod ni Matan, halos mapaiyak. Biglang naisip ni Kang Mi na ang gwapo ni Matan. Sino nang mag-akala, takot lang pala siya mabasa ang karpet. Agad tumakbo si Matan sa gilid. Kumuha siya ng basahan at naglinis ng sahig. Galit na galit ang ina ni Matan. Pinapabili niya ng kimchi sa kanyang sekretarya. Nang marinig ang kimchi, itinapon ni Matan ang basahan. Naantig si Kang Mi, akala niya galit ito para sa kanya. Mukha siyang napaka-elegante. Pero sinabi niya mahirap linisin ang amoy ng kimchi. Sa sandaling iyon, tila kalmado na ang ina ni Matan. Umupo siya sa sofa at humingi ng paumanhin kay Kang Mi. Inutusan niya ang sekretarya na kumuha ng paper bag at ibigay kay Kang Mi. Tumanggi siya agad pero hindi napigilan ang sarili na abutin ito. Pilit na pinigilan ni Kang Mi ang sarili na kunin ang paper bag, kailangan niyang panatilihin ang kanyang dangal. Lumapit si Matan at sinabi kay Kang Mi na kunin ang pera. Magagamit niya ito para bayaran ang kanyang utang. Bigla, tumayo ang ina nang marinig ang bayaran ng utang. Akala niya si Kang Mi ay naglapit sa anak para sa pera. Sa banta ng ina, napilitan si Matan na sabihin ang totoo. Tumingin ang ina ng mahinahon kay Kang Mi at tinanong siya. Paano siya magiging may-ari ng power group? Nakuha ng pangungusap na ito ang atensyon ni Kang Mi. Nagpanik si Matan at sinabi sa ina na di niya pwedeng ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Agad siyang kumuha ng panyo para punasan ang pawis niya. Di inaasahan, may nakaprint na logo ng power group sa panyo. Nakita rin ito ni Kang Mi sa tamang oras. Mabilis na itinapon ng ina ni Matan ang panyo at sinabing napulot lang niya ito kanina. Mabilis na nagpatuloy si Matan. Inilabas niya ang sarili niyang panyo at ibinigay sa ina, sabi wag pulutin ang mga bagay sa lupa. Di inaasahan, may nakaprint ding logo ng grupo sa panyong ito. Nahirapan silang dalawa na lokohin si Kang Mi. Pagkatapos nun, lumabas na silang lahat. Inanyayahan ng ina ni Matan si Kang Mi na sumakay sa kotse niya. Nagulat si Kang Mi sa marangyang kotseng ito. Nang makita to, agad sinabi ng ina ni Matan na second hand lang to, may 3 second hand na kotse raw ang pamilya nila. Napatingin si Matan sa ina nang walang magawa. Umaasa siya na tumahimik na lang ito. Mabilis na hinila ni Matan si Kang Mi palayo. Pinagmasdan ng dalawa ang pag-alis ng kotse bago sila huminga ng maluwag. Sana'y hindi nabunyag ang pagkakakilanlan ni Matan. Bigla, huminto ang kotse nang hindi inaasahan.
Humarap si Kang Mi at tinanong si Matan kung galing siya sa power group. Ikinuwento pala ng driver ang lahat sa loob ng kotse. Labis na nawala ng pag-asa si Matan sa kanyang pamilya. Biglang may naramdaman ang babae na kakaiba sa ilalim ng sapatos. Nang tingnan niya, nakita niyang isang gagamba pala ito. Agad silang nagyakap at sabay na bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, may isa pang babaeng dumating. Nakita niya ang posisyon nila at agad na nahiya. Nagsimula siyang magpanik. Tinulak niya ang babae sa ibabaw niya pero huli na. Tumalikod si Hayeong at umalis. Sumabog ang galit ni Sangsik dahil gusto niya si Hayeong sa loob ng 5 taon. Lumabas na sina Sangsik at Nara pala'y magkasamang nagtatrabaho. Nagkataon lang na naging kapitbahay sila. Kaya't nangyari ulit ang parehong pagkakamali. Kinabukasan sa opisina, hinila ni Sangsik si Nara at hiniling ipaliwanag kay Hayeong ang nangyari. Labis na nagalit si Nara nang marinig ito. Ano ba ang kinalaman nila sa kanya? Ngunit hindi ito mapabayaan ni Sangsik. Sabi niya dahil biglang tumalon si Nara kaya nagkaroon ng pagkakamali. Gusto ipaliwanag ni Nara kaya itinaas ang damit para ipakitang allergy siya sa gagamba. Ngunit sa sandaling iyon, binuksan ni Hayeong ang pinto at pumasok. Humingi siya ng paumanhin sa pag-abala sa kanila. Pagkatapos noon, tumalikod si Hayeong at umalis. Gustong habulin ni Sangsik para magpaliwanag pero huli na. Sa sandaling iyon, may naisip si Sangsik. Bigla, lumipat si Nara sa tabi at hinubad ang damit sa harap niya. Posible kaya nagusto siya ni Nara. Galit na galit si Nara nang makita ang mga ilusyon ni Sangsik. Ayaw na niyang magsalita pa kaya umalis na lang siya. Hinanap ni Nara si Hayeong at sinabing wala siyang kinalaman kay Sangsik. Di inaasahan, sinabi ni Hayeong na wala siyang maling naintindihan. Nagtataka si Nara kung bakit bigla umalis si Hayeong kahapon. Sinabi ni Hayeong na libre raw ang kanyang kasintahan. Biglang tanong ni Nara, kung may boyfriend ka na, ano si Sangsik sayo? Ngumiti si Hayeong at sinabing mabait na tao si Sangsik. Lagi siyang nag-aaya kumain, uminom ng kape, at naglilinis pa ng bahay niya. Nawalan ng magawa si Nara nang marinig iyon. Pakiramdam niya ay walang saysay ang pagpapaliwanag. Pagbalik sa opisina, sinabi niya kay Sangsik na walang mali si Hayeong. Sa wakas ay ngumiti na rin si Sangsik. Sinabi ni Nara na walang pagtingin si Hayeong sa kanya. Sa hindi inaasahan, sobrang nagalit si Sangsik. Akala niya sinadya ni Nara siraan si Hayeong dahil gusto siya. Ginawa nga niya yon. Ayaw na magsalita pa ni Nara kay Sangsik para patunayan damdamin ni Hayeong. Nagpasya si Sangsik kumilos ngayong gabi. Nagsuot si Sangsik ng teddy bear costume at lumapit kay Hayeong. Iniabot niya ang bouquet ng bulaklak sa kamay niya. Naghanda si Sangsik lumuhod para umamin ng pag-ibig. Biglang dumating ang boyfriend ni Hayeong. Naisip ni Hayeong na si Sangsik ang teddy bear. Mabilis itong itinanggi ni Sangsik. Bigla, nahulog sa lupa ang kahon ng singsing. Nakita ito ng boyfriend at tinanong kung binebenta. Tiningnan niya kamay ni Sangsik, hinulang 80,000 won ang halaga. Nang akmang magbabayad na, tumakbo palayo si Sangsik. Pinulot ni Hayeong ang singsing. Nakita niya ang mga inisyal ni Sangsik dito. Parang may naintindihan si Hayeong. Kinabukasan, hinila ni Hayeong si Sangsik sa tabi at sinabing gusto siyang kausapin. Umupo si Sangsik nag-aalala. Inilabas ni Hayeong ang singsing na bigay ni Sangsik. Hinawakan ni Hayeong ang kamay ni Sangsik, sinabing may kasintahan na siya pero mahal pa rin niya si Sangsik. Matapos mag-isip, hinanap muli ni Sangsik si Hayeong. Tinanong niya kung ilan talaga ang mga kasintahan nito. Itinaas ni Hayeong ang kamay niyang puno ng singsing. Sa sandaling iyon, pumasok ang 4 na lalaki ng sabay-sabay. Ngumiti si Hayeong at nag-aya na kumain silang dalawa sa labas. Labis na nadismaya si Sangsik. Samantala, naghahanda si Matan na takutin si Kang Mi nang malaman na mayaman pala ito. Ano man ang narinig ni Kang Mi kahapon, dapat niyang kalimutan lahat. Di inaasahan, habang pumapatay ng lamok si Kang Mi, nabasag niya ang mesa, natakot si Matan. Hindi na niya nailabas ang mga masasakit na salitang binalak niyang sabihin. Hinintay ni Matan umalis si Kang Mi bago agad kinuha ang telepono para tumawag. Biglang pumasok si Kang Mi at inantala siya. Sinabi niya kahit walang sabihin, hindi maitatago ni Matan ang pagkakakilanlan dahil halata ang mayamang aura. Kalaunan, makikita ito ng lahat. Ngumiti ng masama si Kang Mi. Nangako siyang itatago ang lihim na ito. Kapalit nito, kailangan burahin ni Matan lahat ng utang niya. Sa harap ng mapang-api, wala nang choice si Matan. Pagkatapos, sabay silang kumain ng tanghalian. Napansin ni Kang Mi di dinidilaan ni Matan yogurt lid, kaya sinabi na halatang mayaman siya. Tapos ipinakita niya kung paano gawin ito. Medyo naguguluhan ang mukha ni Matan. Para di mabunyag, susubukan niyang gawin ang lahat. Lumapit si Deputy Headlay, nakakunot noo, sinabihan si Matan tumigil sa pagdila. Naawa si Deputy Headlay kay Matan, kaya binigay pa ang sarili niyang yogurt. Natigilan si Matan, hindi maintindihan ang nangyayari. Pagkatapos ng trabaho, masayang kumain si Kang Mi ng inihaw kasama ang mga kaibigan. Bigla, umupo si Matan sa likuran niya. Paglabas, naglakad si Kang Mi, pero pakiramdam niya may sumusunod sa kanya. Sumumpa si Kang Mi na di siya lasing, kaya di niya ibubunyag ang lihim ni Matan.
Napabuntong hininga si Matan. Tumalikod siya, sumakay sa kotse ng sekretarya at umalis. Bago pa makapag-seatbelt, nakita niya si Kang Mi sa kalsada, nagtatanong tungkol sa power group. Nagalit ng todo si Matan. Tinanong niya ang sekretarya kung paano mawawala si Kang Mi sa mundo. Bigla, sumugod si Kang Mi, nagulat si Matan at ang sekretarya. Si Kang Mi ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Kinabukasan, nakasabay ni Matan si Pangulong Gauss sa elevator. Nang dumating ang elevator, yumuko si Deputy Head Lai sa Pangulo pero nakita niya si Matan at Pangulo na nagsiselfie. Galit na tinawag ni Deputy Head Lai si Matan sa opisina at tinanong kung lasing ba siya at bakit nangahas kumuha ng litrato kasama ang Pangulo. Nakita ni Matan ang sirang telepono ni Deputy Head Lai kaya nag-alok siyang palitan ito ng bago. Pero mukhang nasasaktan si Deputy Head Lai, sinabi na kawawa si Matan saan naman siya kukuha ng pambayad. Para hindi mabunyag ang tunay na pagkatao, hinanap ulit ni Matan si Kang Mi. Sinabi ni Kang Mi na dapat mapagpakumbaba si Matan sa kumpanya, normal lang tulad ng iba para walang magduda sa kanya. Di inaasahan, narinig ni Sungsik na gusto ni Matan maging mapagpakumbaba at nagalit agad. Kung hindi magpapakita ang bagong empleyado, hindi siya igagalang ng iba. Malalim ang pag-iisip ni Matan, pero bago siya makapili, tinanong siya ni Deputy Head Lai kung tapos na ang trabaho niya. Kumakaway si Kang Mi, nagpapahiwatig na magpakumbaba. Yumuko agad si Matan, pero nakita niya si Sungsik na nagsenyas na magpakita siya. Natigil si Matan sa gitna, kaya sobrang nagalit si Deputy Head Lai, sumakit ang ulo ni Matan. Gusto lang niyang maging ordinaryo pero napakahirap pala. Ayaw pala ni Matan kunin agad ang negosyo ng pamilya. Seryosong sinabi niya sa ama na di pa siya kumikita, kaya di siya karapat-dapat sa power group. Bigla siyang binigyan ng ama ng bill, sabi kumita na raw siya ng 10 milyong won. Pero di ito ang gusto ni Matan, kaya sumali siya sa kumpanyang kakompetensya. Gusto ni Matan magtagumpay mag-isa, pero ngayon nahihirapan siyang itago ang tunay na pagkakakilanlan. Sabik na naglakad si Matan sa coffee machine ng deputy head. Sabi ng kasamahan, kung gusto niyang uminom ng kape, dito bumili. Hindi pa nakainom si Matan ng nakabalot na kape, medyo nag-aalala siya. Pero pagkainom, naramdaman niya ang mayaman at maselan na lasa. Hindi inakala ni Matan na ordinaryong tao ay makatitikim ng ganito. Nahihirapan ang mga kasamahan sa vice speaker mula sa power group. Napatingin sa kanya ang lalaking kasamahan. Inisip niyang sayang ang pera sa bagay na walang kabuluhan. Sinabi ni Matan na ito ay ambisyosong produkto ng power group. Pagkatapos, sinimulan niyang ipakilala ito ng walang tigil. Labis na nagulat ang kanyang mga kasamahan. Bakit alam na alam ni Matan ang tungkol dito? May nagsabing nakikilala raw nito ang boses ni Pangulong Baek. Tumawa si Matan, sinabing wala ang ganong function ang produkto. Hindi inaasahan, nakilala agad ng live speaker si Matan bilang chairman kaya wala siyang magawa. May kasamahan na nagtetest ng speaker nang biglang nagkaproblema. Hindi na mapatay ang speaker nakakasimula palang tumugtog. Nakita ito ni Matan at mabilis na lumapit para suriin. Nang magsalita si Matan, agad bumati ang speaker sa chairman. Nagpanik si Matan, kinuha ang speaker at naghanda itong patayin. Patuloy na ipinakilala ng speaker si Matan bilang tagapagmana ng power group. Mabuti na lang, tumakbo si Kang Mi at sinuntok ang speaker, nabasag ito. Nagulat ang mga kasamahan sa paligid, hindi maintindihan ang nangyayari. Labis na naantig si Matan. Nilapitan niya si Kang Mi, sabi di alam kung paano mabubuhay dito, pero ngayon may kaligayahan na. Akala ni Kang Mi siya ang tinutukoy ni Matan. Yun pala, ang tinutukoy niyang kagalakan ay ang lata ng kape na iniinom niya. Pagkatapos ng trabaho, inanyayahan ni Deputy Head Lai si Matan na maligo. Biglang tumalon si Deputy Head Lai sa tubig, sabi bawal ang underwear. Kung malaman ng boss, tiyak na siya ipaalisin. Naging awkward ang ekspresyon ni Matan. Kailangan ba niya ito para maging normal? Bigla, tumayo si Deputy Head Lai, tanong kung first time ni Matan sa sauna. Takot mabunyag, sumunod na lang si Matan. Pero gusto ni Deputy Head Lai kuskusin ang likod ni Matan. Nakarinig ng ingay, parang malapit ng masentensyahan si Matan. Mahigpit ang pagkuskos ni Deputy Head Lai, namamanhid ang anit ni Matan. Ilang segundo, kumunot ang noo ni Matan. Ang sarap pala ng pakiramdam. Masakit pero masarap sa likod niya. Natanggal at naipon ang patay na balat niya. Ito'y kasiyahang hindi maihahambing kahit sa pag-exfoliate ng Himalayan pink salt. Nanlaki ang mga mata ni Matan. Nagising si Matan sa sigaw ni Deputy Head of Department May, sinabi ni Deputy Head na siya na raw ngayon. Walang nagawa si Matan kundi tumalikod at kuskusin ang likod ni Deputy Head. Nag-aalangan si Matan kaya hindi natuwa si Deputy Head. Talagang kailangan ng karanasan ang pagkuskos ng likod ng iba. Kumain sila pero nang makita ni Matan ang mabahong soybean soup, nangilabot siya. Nagtaka si Deputy Head kung hindi ba nagluluto ng soybean soup ang nanay ni Matan. Sinabi ni Matan na hindi pa siya nakakakain ng luto ng kanyang ina. Labis na naawa sa kanya si Deputy Head. Kawawa si Matan, di pa nakakatikim ng luto ng ina bago siya umalis. Dagdag pa ng deputy, di kasalanan ni Matan na wala siyang mga magulang. Unti-unti niyang ituturo kay Matan ang lahat. Kumunot ang noo ni Matan, alam na may chef sila sa bahay, kaya hindi siya nilulutuan ng nanay niya.
Bago pa makapag-isip si Matan, hinaluan ni Deputy Headley ang sopas at kanin at ipinakain sa kanya. Nagpakita si Matan ng pagtitiis, pero biglang may kakaibang lasa na kumalat sa kanyang dila. Hindi inasahan ni Matan na masarap pala, kaya kinain niya ng buo. Habang nag-uusap sila, hinamon ni Kang Mi si Matan sa bato-bato pick. Sa huli, si Matan ang natalo. Hindi siya makapaniwala. Si Matan ang nag-iisang tagapagmana ng makapangyarihang grupo. Mayaman at matalino siya, pero natalo sa larong ito. Malas lang si Matan kanina, hindi dahil hindi siya marunong. May lalaking kasamahan na lumapit para anyayahan silang maglaro. Ang matalo ay paparusahan. Inasar ni Sangsik si Matan, di raw inaasahang may matalo ng 14 na beses tulad niya. Sa sandaling ito, ang live speaker ay nagsabi ng mapanuyang salita. Pinagtatawanan si Matan ng mga kasamahan pero kailangan niyang tanggapin. Ngunit hindi niya inasahan na ang live speaker ay mangahas na kutyain siya. Determinado si Matan na maghiganti. Tiningnan ni Matan sa salamin ang sugat sa kanyang likod. Ang mga panlalait ng kanyang mga kasamahan ay umalingaw-ngaw sa tenga. Dating nang inibabaw si Matan sa karera ng kabayo. Kahit sa karera ng bangkay mahusay siya, ngunit natalo siya sa mga ito. Tinawagan niya si Kang Mi, tinanong kung gusto niyang bayaran lahat ng utang. Gusto niyang pumunta agad si Kang Mi sa loob ng 3 minuto. Bigla na lang, pagkababa ng telepono, tumunog ang doorbell. Lumitaw si Kang Mi sa harap ng bahay, nakasuot ng damit pang coach. Nagulat si Matan nang biglang tanungin siya kung gusto niyang maging hari ng laro. Malakas na sumagot si Matan na gusto niya. Pagkatapos, itinapon ni Kang Mi ang damit at ibinigay sa kanya. Nagsimula na ang matinding pagsasanay. Mabilis na kamay at mata, pag-akyat sa hagdan, at bato-bato pick. Hindi pa kailanman nagsikap ng ganito si Matan sa buong buhay niya. Nagsumikap siya hanggang namula ang mukha, kaya buong gabi siyang nagsanay. Sumikat ang unang sinag ng araw sa silid. Nakita ni Kang Mi si Matan na inaantok, kaya pinalarong muli ng bato-bato pick. Sa huli, nanalo ulit si Matan. Masayang nagkamay sila at sinabing sila ang magiging kampiyon. Sa elevator, pinag-uusapan kung sino ang sasama kay Deputy Headley sa sauna. Sa sandaling iyon, nakita ni Matan ang pagkakataon. Gusto niyang maglaro ng mabilis na kamay at mata para pumili ng talo. Yumuko si Matan, akala niya ay nanalo, pero sa banyo siya nauwi, nagmasahe kay Deputy Lai, nalaman na walang karapatan ang baguhan na gumamit ng laro para pumili. Habang nagtatrabaho, sumakit ng todo ang tiyan ni Nara. Gusto niyang pumunta sa banyo, pero napapalibutan siya ng mga kasamahan na sunod-sunod ang tanong. Bigla, nag-iba ang mukha ng mga kasamahan niya nang may naamoy silang utot ng isa. Nahihiyang tumingin si Nara sa mga reaksyon ng kanyang mga kasamahan. Parang gusto niyang magkubli sa hiya na nararamdaman niya. Di inaasahan, umiti si Sangsik pagkatapos. Tinulungan niya si Nara na aminin ang pagkakamali. Minura ng mga kasamahan si Sangsik pero wala siyang pakialam. Tahimik na ibinigay ni Sangsik ang rolyo ng papel kay Nara. Tumingin si Nara kay Sangsik na nakatitig sa computer. Naisip niyang cute rin pala itong lalaking kinasusuklaman niya. Pagka-uwi, nasa isip pa rin ni Nara si Sangsik na nagprotekta sa kanya. Parang pati TV sa harap niya ay nagpapakita ng kwento nilang dalawa. Nang malapit na ang eksena, biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Naray ang pinto at nakita si Sangsik. Bumili pala siya ng liempo sa tindahan, kaya binigyan niya ito ng isang kahon. Hindi inaasahan, ang kilos na ito ay nagparamdam kay Naray ng kakaiba. Isinara niya ang pinto at nagtanong sa mga kaibigan. Nag-text si Naray sa 2 kaibigan kung paano malaman kung may gusto sa kanya. Mabilis silang sumagot na kapag tumingin siya, makikita niyang nakatingin din ito. Totoong lihim na nakatingin si Sangsik kay Naray. Nagpanik siya at tinakpan ang mukha, pero nakita pa rin ang mga mata ni Sangsik. Nagulat siya at nabitawan ang panulat. Mabilis na yumuko si Naray para pulutin ito. Inaliw niya ang sarili na nagkataon lang iyon. Sinabi ni Sangsik kay Naray na talagang maganda. Nahihiyang tumingin si Naray sa kanya. Bigla, itinuro ni Sangsik ang Mars lamp sa kamay niya. Yun pala ang pinupuri niya. Pero sa sandaling yon, puno ang isip ni Naray ng sinabi ng year niya kagabi na pag pinuri na raw siya, ibang usapan naman agad. Bigla na lang naging seryoso ang mukha ni Naray. Di niya matanggihan, kaya ibinigay na lang niya ang parol ng Mars sa kamay niya. Hinawakan ni Sangsik ang kamay niya at paulit-ulit na nagpasalamat. Inisip ni Naray na sinusubukan niyang lumapit sa kanya. Nag-isip siya saglit, tapos napagpasyahang sabihin na salamat sa pagkagusto, pero kung ayaw masaktan ulit ni Sangsik, dito na lang sila. Akala ni Sangsik, nagsisisi si Naray at gusto niyang bawiin ang parol. Sobrang nahiya siya dito. Galit na hinanap ni Naray ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Sabi niya, puro kalokohan lang daw sinabi ni Sangsik na ikinaasar niya. Ngumiti si Kang Mi nang may hiwaga at sinabing parang aksidente ang pag-ibig, bigla na lang dumarating. May mga taong kapag dumating ang pag-ibig, nahuhulog sa yugto ng pagtanggi, lubos na itinatanggi ang kanilang damdamin. Naniniwala si Kang Mi na nasa yugtong ito na si Naray. Para makumpirma kung totoo, una, palaging ginagaya ng tao ang kilos ng taong gusto niya. Naalala agad ni Naray na kamakailan, pareho sila ng suot ni Sangsik. Mukhang magkasintahan ang dalawa. Pati ang pagtawid ng binti at paghagod sa lig nila ay magkatulad.
Tapos, binanggit ni Kang Mi ang pangalawang prinsipyo, ang arterya, kung saan ang mga mamal ay walang malay na ipinapakita ang kanilang mahinang bahagi sa taong gusto nila. Sa isip ni Naray, kumikislap ang mga alaala, lahat ay eksaktong pareho. Sa oras na ito, tinatalakay ni Kang Mi ang huling bagay, ang prinsipyo ng Naval. Kapag nagsasalita, laging binabaling ni Naray ang katawan sa kausap. Kinumpirma ni Naray na mahal niya si Sangsik. Nang araw na yon, nalasing siya at nabali ang takong. Iginiit ni Sangsik na ihatid siya. Ilang hakbang pa lang, narinig niya ang tawag ni Hayaong. Dahil dito, nahulog si Naray sa lupa. Galit na galit siya. Hindi na makagalaw ang mga braso ni Naray. Nang sabihin ng doktor na huli na, nalungkot si Naray. Akala niya mamamatay na siya. Huli lang pala sila, naapektuhan ang shift ng doktor. Paglabas, sinisi ni Naray si Sangsik na simula nang lumipat siya, puro malas na. Agad humingi ng tawad si Sangsik at nagbigay ng tsinelas. Nawala ang galit ni Naray sa pag-aalala ni Sangsik. Di niya inasahan, tsinelas na pangmasahe pala ang binigay. Suot ni Naray ang sapatos na katad ni Sangsik. Sabay silang umuwi. Tinulungan ni Sangsik si Naray sa pinto. Nag-alala siya na baka mahirapan ito mag-isa. Bigla na lang kinabahan si Naray. Hindi na siya makapalag ngayon. Kung biglang manakit ang lalaki, ano nang gagawin niya? Habang nag-iisip siya, dumating ang yaya. Nagalit si Naray nang makita ang magandang yaya. Tiwala si Sangsik kay Aziz, dating nurse sa ospital. Kinabukasan, naamoy ni Naray ang inihaw ni Aziz. Sinubo niya ang inihaw na karne kay Naray. Talagang masarap ito. Parang alagang hayop ang tono ni Aziz, naisip niya. Tinanong niya kung saan nagtatrabaho si Aziz. Sa vet pala. Galit na pinagalitan ni Naray si Aziz dahil tinrato siya na parang aso. Pagkatapos ng trabaho, binisita ni Sangsik si Naray, may dala pang pritong manok. Pero may kakaiba si Sangsik nang tumingin kay Naray. Matapos pakainin ni Sangsik si Naray, nagdala siya ng isang tasang tubig. Hindi inaasahan, patuloy na dinilaan ni Naray ang tubig. Dahil dito, hindi napigilan ni Sangsik ang kanyang pagtawa. Tumingin si Naray kay Sangsik ng kakaiba at tinanong anong nakakatawa. Kinabukasan, nagdala si Aziz ng maraming bag puro mga gamit ng alagang hayop ang laman. Bigla niyang naalala may naiwan sa tindahan, kaya nagmadaling umalis si Aziz. Tinignan ni Naray ang mga gamit, lumingon para kagatin ang laruan, nakuha ang card ni Sangsik. Pala, inaalagan siya ni Aziz at binibilhan ng magaganda dahil ginastusan ito ni Sangsik. Nang malaman ni Naray ang totoo, nalito siya. Tapos trabaho, gusto agad umuwi ni Sangsik pero hinila siya ng mga kasamahan para uminom. Nahirapan si Sangsik tapusin ang inumin. Nagmadali siya pa uwi at nakita ang card sa mesa. Malinaw na alam na ni Nara ang lahat. Galit na sinabi ni Nara na akala niya masaya siya dito. Gusto magpaliwanag ni Sangsik pero naamoy ang alak. Akala ni Nara na bali braso pero masaya pa siyang kumain. Kaya habang iniisip, lalo siyang nagagalit. Tumayo si Nara, gusto palayasin si Sangsik pero lasing. Nagmakaawa si Sangsik kay Nara na kumalma. Inako niya ang responsibilidad sa sarili. Pero pag nakikita si Hayang, di niya mapigilan sarili. Nagsimula na namang mangarap si Nara. Natakot si Nara at pinalaya si Sangsik. Naalala ni Sangsik na kailangan pa ng gamot ni Nara. Kahit ano sabihin, kailangan niyang ibigay ang gamot. Tiningnan ni Nara si Sangsik ng ganoon. Ang puso niya ay nasa kaguluhan. Pagkabigay ng gamot, hinawakan niya kamay ni Nara. Ngayon, tapat na nagsorry si Sangsik kay Nara. Buong araw siyang nag-aalala para dito. Tinanong din ng mga kasamahan si Sangsik pero di niya alam isasagot. Pagtingin kay Sangsik, bigla na lang naging emosyonal si Nara. Gusto niyang malinawan ang kanilang dalawa. Bago pa maintindihan ni Sangsik, bigla siyang hinalikan ni Nara. Nagulat si Sangsik at napatingin kay Nara. Hindi pa rin niya maintindihan ang nangyari. Bumuntong hininga si Nara, sabi niya walang kwenta si Sangsik. Seryoso si Matan nang may espiya na lumitaw sa tabi niya. Umaga yon, biglang sinabi ng mayamang ama niya lahat ng ginawa niya. Matagal nag-isip si Matan, di niya malaman kung sino yon. Laging mapagpakitang tao ang deputy head kay Matan. Sobrang bait niya, malamang nagtatago lang ng totoo. Kay Sangsik, akala ni Matan tanga lang, pero baka nagpapanggap. Nawalan si manager man ng pera sa stock market, kaya pera ang motibo ng taong nangangailangan tulad niya. Laging malamig ang hitsura ni Manager Song. Siguro ito lang ang kanyang pagkukunwari. Tumingin si Matan sa silid pulong at naisip na lahat ay maaaring suspect. Pagkatapos ng pulong, sasabihin sana ni Matan sa sekretarya na mag-imbestiga nang narinig niya si Kang Mi sa telepono. Muli siyang pinaghinalaan ni Matan. Bigla namang napansin ni Kang Mi na nakikinig si Matan sa kanya. Nagkunwari siyang kakadating lang pero tila nag-aalala si Kang Mi. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at lumabas. Inisip ni Matan ang mga nangyari mula nang magkita sila. Pilit ang kilos ni Kang Mi at masyadong nagkataon ang kanilang pagkikita. Mataas ang posibilidad nito. Tinawagan ni Matan at hiningi lahat ng impormasyon tungkol kay Kang Mi sa loob ng 3 minuto. Umupo si Matan sa kotse at binuksan ang resume ni Kang Mi. Ito'y noong siya ay nagpapapayat. Alam ni Kang Mi ang iba't ibang martial arts, gaya ng judo, taekwondo, at aikido.
Sa bahaging karanasan, lahat ay tungkol sa kanyang internship sa Power. Talagang lahat ng palatandaan ay nagpapakitang may kaugnayan si Kang Mi sa ama ni Matan. Mahina ang loob na ipinaalala ng sekretarya na hindi lahat ng may power ay sa pamilya niya. Tinitigan ni Matan ang sekretarya. Ang pinakamahalaga ay kailangan ni Kang Mi magpadala ng pera sa lola niya buwan-buwan. Ang taong kapos sa pera tulad niya ay tiyak na mas may motibo na kumita. Talagang lahat ay nagtutugma. Hinula ni Matan na tiyak makikipag-ugnayan si Kang Mi sa ama niya ng alas 8 ngayong gabi. Maingat na sinundan ng sekretarya at ni Matan si Kang Mi. Akala ng dalaway tago at perpekto ang kanilang pagsunod. Ngunit sa huli, natuklasan pa rin sila ni Kang Mi. Sa bandang huli, kailangang bumaba si Matan at personal na habulin siya. Hinabol niya ito hanggang sa isang makitid na eskinita. Bigla, may 4 na mabangis na siga. Sumipol si Matan, kunwari walang nangyari. Gusto niyang dumaan ng patago pero napigilan. Pinuri ng mga siga ang kanyang mamahalin na damit. Pinalibutan nila si Matan at hinubaran ng lahat. Nagpakilala si Matan pero di sila naniwala. Naglakad si Matan sa kalsada ng nalilito. Sa wakas, nakita ni Matan si Kang Mi. Tinawag niya ito nang biglang bumagsak ang pantalon. Akala ni Kang Mi bastos si Matan kaya sinuntok. Tumingin si Kang Mi at nakita si Matan. Mabilis siyang umupot, hinaplos ang mukha nito. Tinanong ni Kang Mi kung bakit siya nandito. Binigyan niya ito ng birding tracksuit. Sabi ni Kang Mi, maraming kakaiba rito. Tumingin si Matan at akayin palayo si Kang Mi. Bigla na lang, lumitaw ulit ang mga bugbog sarado mula kanina. Agad silang tinuro ni Matan at sinabi kay Kang Mi na sila ang nagnakaw ng damit niya. Hindi alam ng mga bugbog sarado ang kakayahan ni Kang Mi sa pakikipaglaban. Nakita nilang madaling apihin si Matan, kaya gusto rin nilang agawin ang gamit ni Kang Mi. Habang nag-aaway sila, biglang lumipad ang raket pampumatay ng lamok mula sa bag. Galit na sinabi ni Kang Mi na kung masira ang bagong raket niya, sila ang magbabayad. Mabilis na nagtago si Matan sa likod ni Kang Mi, pero hindi pa rin siya panatag. Kaya niyakap ni Matan ang post ng kuryente. Sumugod si Kang Mi. Mahinahon niyang hinarap ang mga bugbog sarado. Tapos hinawakan ni Kang Mi ang babae sa kabila na ikinagulat ni Matan. Pinanood ni Matan si Kang Mi na ipakita ang lakas niya sa mga salbahe at nabighani siya sa karisma nito. Tumakbo siya agad papunta kay Kang Mi. Bigla na lang may 2 motorsiklo na lumitaw. Sila pala ang backup ng mga salbahe. Hinila ni Kang Mi si Matan at sinabihan siyang tumakbo. Unang beses ni Matan na maglakbay kasama si Sangsik. Bago umalis, sinabi ni Sangsik na matagal ang biyahe kaya pwedeng magpahinga muna si Matan. Pero humiga si Matan kaya nainis si Sangsik. Sabi niya, kahit ayaw niya mang-api, dapat kausapin siya ni Matan habang nagmamaneho siya. Nagising si Matan, naisip na bastos siya, kaya lumipat sa likod. Lalo tuloy nagalit si Sangsik. Parang siya pa ang naghatid sa boss niya sa lakad. Nag-ubo-ubuhan si Sangsik pero di man lang tumingin si Matan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Matan sa upuan ng pasahero. Nakita ni Matan si Sangsik na humihikab dahil inaantok, kaya tinanong niya kung kailangan ng driver. Tumawa si Sangsik, sinabing kulang ang allowance nila para sa hired driver. Pero sabi ni Matan libre ang driver kaya pumayag si Sangsik. Kaya tinawagan ni Matan ang kanyang sekretarya. Di inaasahan, sabi ng sekretarya na bawal tulungan si Matan hanggat di bumabalik sa power group. Bigla, medyo natakot si Matan. Inakala ni Sangsik na nagyayabang lang si Matan. Mahilig magpakitang gilas ang mga bata kaya naintindihan ni Sangsik. Dumating sila sa kumpanya ng kasosyo para sa pulong. Bigla, may dumating na dayuhang VIP na bisita. Pagkakita sa kanya, sinabi niyang prinsipe si Matan. Sabi rin ng VIP na nakita niya si Matan sa TV. Medyo nagulat si Matan. Mabilis siyang bumati sa wikang Aleman. Sinabi ni Matan na dumating siya bilang empleyado ng Ghost Group, hindi bilang tagapagmana ng Power Group, umaasang hindi ibubunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan. Inakala ng VIP na kinukunan si Matan ng isang reality show pero pumayag pa ring tulungan siyang itago ang lihim. Napabuntong hininga si Matan ng ginhawa. Agad niyang sinabi na nakilala niya ang bisitang ito noong naglalakbay siya sa ibang bansa. Hindi niya inasahan na magkakaroon sila ng pagkakataong magkita muli ngayon. Hindi rin niya inasahan na sasabihin ng VIP na hindi niya kilala si Matan. Nagulat si Sangsik kaya agad niyang ibinaba ang ulo ni Matan para humingi ng tawad sa VIP. Hindi niya inasahan na magsisinungaling si Matan sa harap ng kasosyo. Nang gabi niyon, dinala ni Sangsik si Matan sa isang motel. Ngayon lang nakatira si Matan sa ganoong maliit na motel kaya nagtataka siya. Tinanong niya ang may-ari kung saang palapag naroon ang gym. Naguluhan ang may-ari, akala niya gusto ni Matan magdulot ng gulo. Kinuha na lang ni Matan ang kanyang bank card para magbayad. Gustong mabaliw ni boss. Maliit lang ang halaga pero gusto ni Matan ay swipe ang card. Nag-swipe ang boss ng card, sinabi kay Matan na nakalock ito. Lumabas na talagang pinutol ng pamilya niya ang suporta. Lalo pang nadama ni Sangsik na kakaiba si Matan. Sinabi ni Sangsik kay Matan na sabihin lang kung kailangan ng tulong. Pagbalik nila mula sa biyahe, nakapunta pa rin sila sa lakad ng kasamahan. Patuloy na nakatitig si Matan kay Kang Mi. Ngayon, hindi niya dapat hayaang uminom ito ng alak.
Ngumiti si Kang Mi, sabi wag mag-alala, tubig lang daw iinumin niya. Malapit na matapos, napansin ni Matan na umiinom pala si Kang Mi. Sa sandaling iyon, hinilan niya ang doorknob. Pagkatapos, pinindot ni Kang Mi ang pause at kinuha ang mikropono. Nagpanik si Matan at gustong pigilan siya. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang dalawang katabi niya ay patuloy na kumakapit sa kanya. Kahit anong gawin ni Matan, hindi siya makawala. Sumigaw ang lasing na si Kang Mi na may lihim siyang dapat ikwento sa lahat. Sinabi niyang kumain siya ng isang platong pansit na may manok bago pumunta rito. Nakahinga si Matan ng maluwag pero biglang sinabi ni Kang Mi na hindi pa siya nakakain ng balon-balunan. Nagpanik si Matan, kinuha ang remote at pinalakas ang TV pero di mapigil si Kang Mi. Sinabi niyang si Matan ang tagapagmana ng power group. Nawala ng pag-asa si Matan. Sa sandaling iyon, lahat ng kasamahan niya ay napatingin sa kanya. Hindi sila makapaniwala. Umupo si Deputy Headway at tinanong kung sino si Matan. Nang mga oras na yon, nagkwento si Sang-sik tungkol sa kanyang biyahe. Sinabi ni Matan na may sarili siyang trooper at kilala ang mga VIP, pero kalokohan lang yon. Natawa ng malakas ang lahat ng kanyang kasamahan. Hindi alam ni Matan kung magiging masaya o malungkot. Akala niya nalantad na siya pero di siya pinaniwalaan. Sa sandaling yon, tumingin si Matan kay Kang Mi. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Matan. Kaya pala mabilis ang tibok ng puso niya kay Kang Mi. Dahil pala ito sa pressure na nilikha ni Kang Mi. Laging nag-iingat si Matan sa tabi niya. Hinintay niyang magising si Kang Mi at tinanong kung lasing o sunod sa ama. Ano nang tawag niya kahapon tungkol sa kapangyarihan at pera? Naguluhan si Kang Mi, tinutukoy pala niya ang raket ng lamok. Nalito si Matan kaya binago niya ang usapan. Sinisi niya ito sa pagbibigay ng labis na pressure sa kanya. Nagulat si Kang Mi. Medyo naguguluhan din si Matan. Hindi siya nagsalita at nagpatuloy sa pagsisiyasat. Biglang tumigil ang dalawa. Matagal bago nag-react si Kang Mi. Sinampal ni Kang Mi si Matan. Hinawakan ni Matan ang mukha at tumingin kay Kang Mi, gulat na gulat. Hindi maintindihan ni Matan ang nakakalungkot na pakiramdam na yon. Nakita ni Aziz sina Sang-sik at Nara na naglalambing. Binati pa sila ni Aziz sa mabilis nilang pag-unlad. Nagpaliwanag si Nara na may pagkakamali lang. Sabi niya sa France, ganoon siya bumati noon. Nagtaka si Aziz, sino raw bumabati ng nakayuko ng ganoon? Nahiya si Nara kaya binago niya ang usapan. Sabi niya, tanggal na ang benda, di na kailangan ng pag-aalaga. Pinauwi na ni Nara ang dalawa. Bigla, umiti si Aziz at bago umalis, sinabi, di mo ba siya binati? Kung pumapatay ang tingin, matagal nang wala si Aziz, pero di pa rin siya kontento. Naiba ang batiyang ito sa kay Sang-sik. Mabilis na itinulak ni Sang-sik si Aziz palayo. Sa oras na to, nakahiga si Sang-sik pero puno ang isip niya ng nangyaring eksena. Habang iniisip ni Sang-sik, lalo siyang nahiya. Di na niya napigilan, nag-text siya kay Nara pero di alam ang sasabihin. Kung biglang magtatapat, medyo mabilis naman. Kung tatanungin ang ibig sabihin ng halik, baka isiping tanga siya. Nag-isip saglit na pagpasyahang mag-text ng sorry si Sang-sik. Matagal naghintay si Nara pero dalawang salita lang ang text. Galit na sinuntok niya ang hangin. Sa kabilang dako, naghahanda si Sang-sik ng matalinong pagtatapat. Bigla, galit na sinabi ni Nara na mali ang ininom niyang gamot. Pinapaliwanag pa niya ito kay Aziz. Kinabukasan, aksidenteng nakasalubong ni Sang-sik si Nara sa harap ng elevator. Parang may aura si Nara sa paningin niya. Nag-iisip si Sang-sik ng walang direksyon, tapos tumingin kay Hwayon, dating gusto, pero ngayon parang ordinaryo na lang. Sa meeting, pinag-uusapan ng diskwento para sa mga couple, pero paano i-verify kung tunay na magkarelasyon? Sabi ng kasamahan, sapat na ang halikan. Sabi ni Sang-sik, sa panahon na yon, di patunay ng relasyon ang halikan. Sinadya pa niyang tanungin si Nara kung totoo ba yon. Tumango si Nara, sabay sabing kahit di mag-on, pwede pa ring maghalikan ngayon. Naguluhan ang mga kasamahan, di alam ang nangyayari sa dalawang to. Bigla, sabi ni Kang Mi may kaibigan siyang naghahanap ng jowa, gusto i-set up kay Sang-sik. Grabe ang reaksyon ni Nara sa sinabi. Mabilis na ipinaliwanag ni Nara na ayaw niyang mag-aksaya ng oras ang kaibigan ni Kang Mi. Di inaasahan, sinabi ni Sang-sik na gusto niyang umalis. Malapit nang mag-blind date si Sang-sik pagkatapos ng trabaho. Sa wakas, hindi na napigilan ni Nara ang kanyang damdamin. Tinanong niya kung talagang gusto niyang pumunta. Nag-atubili si Sang-sik tapos tinanong kung hindi komportable si Nara. Mahiyain niyang itinanggi ito. Bigla, masayang umalis si Sang-sik, iniwan si Nara na galit. Unang beses mag-date si Sang-sik kaya medyo nahiya siya. Iinom sana siya ng alak nang makita si Nara sa baso kaya binuhusan niya ito. Pinunasan niya agad ang mukha nito, ipinakita na pangit ang tingin niya rito. Hindi na nakatiis si Sang-sik, sinabi kay Nara na wala siyang magawa. Tuwing magmumulat siya, nakikita niya ang anyo ni Nara. Tinanong niya kung aksidente lang ba ang halik noong araw na yon. Bigla, nagalit si Nara at sinabing siya ang unang humingi ng tawad. Nasabi na yon ni Sang-sik, kaya ano pa ang masasabi niya? Nagulat siya, tapos nagpaliwanag na nagsorry siya dahil una niyang halik, baka isiping hindi siya magaling. Nakita ni Nara na matanda na siya pero walang karanasan sa pag-ibig. Naging seryoso ang mukha ni Sang-sik.
Dahil sinira ni Aziz noon, hindi nila napagtibay ang tunay nilang nararamdaman. Ang tanging paraan para makatiyak ay subukan ulit. Biglang kinabahan si Nara, kaya pinilit niyang magbago ng usapan. Hindi na pinagalitan ni Sang-sik si Nara. Lumapit siya at hinalikan si Nara. May alamat sa Korea na kung ngumiti ang pinakamalamig na babae, magiging matagumpay ang proyekto. Para mapangiti si Manager Song, gumawa ng eksena si Deputy Head Hui. Bigla siyang yumuko. Nagtawanan ng lahat pero malamig pa rin ang mukha ni Manager Song. Hindi alam ni Deputy Head Hui kung paano siya papangitiin. Nagkunwaring lumapit si Sang-sik kay Nara. Sinadya niyang ipakita ang relo ng mag-asawa sa kamay niya. Bigla nagbago ang ekspresyon ni Nara. Sinabi niyang huwag mag-isip masyado, di pa sila magkasintahan. Sabi ni Sang-sik, 2 beses na silang naghalikan. Bigla, tinakpan ni Nara ang bibig niya. Yun pala, dumadaan si Matan. Nakitang nahihiya sila, kaya sinabi ni Matan na huwag siyang pansinin. Galit si Nara, bakit kayo basta-basta maglalagda ng eksklusibong kontrata? Mahirap baguhin si Nara ngayon, 5 taon na silang ganito. Mabilis na sinabi ni Sang-sik na 2 beses na silang nagtulungan. Napatingin ang dalawa kay Matan na nakatayo sa likuran nila. Napabuntong hininga si Naray at sinabing kailangan pang pag-usapan ito. Narinig yon ni Sang-sik at hiniling na pag-usapan pa nila ngayong gabi. Tumango si Naray at sinabing email na lang ang detalye ng pagkikita. Nakatayo si Matan sa likod nila, nalilito sa nangyayari. Tiningnan niya sila at naramdamang may kakaiba sa usapan. Parang hindi naman sila nag-uusap tungkol sa trabaho. Tiningnan ni Sang-sik si Matan at tinanong kung umibig na ba siya. Umiling si Matan at tinanong si Sang-sik kung may girlfriend siya. Namula si Sang-sik at sinabing okay lang. Sabi ni Sang-sik kay Matan, pag may nakilala kang nagpapangiti sa iyo o nagpapabilis ng tibok ng puso mo, doon mo malalaman ang tunay na pag-ibig. Bigla tuloy na alala ni Matan yung nangyari sa opisina kanina. Aksidenteng nahawakan ni Kang Mi ang kamay ni Matan, kaya bumilis ang tibok ng puso niya. Tinanong ni Matan si Sang-sik kung yon na ba ang pakiramdam ng pag-ibig. Tumango si Sang-sik at sinabing alagaan niya yung babae, pero sabi ni Matan may kasintahan na siya. Siyempre, akala ni Sang-sik nagyayabang na naman si Matan. Nang gabing yon, nagtipon ang mga kasamahan para uminom. Tinawag ni Sang-sik si Naray at sinabing gusto niyang pag-usapan sila. Sabi ni Naray kay Sang-sik na simple lang ang kanyang iniisip. Ayaw niyang maging kapalit lang, kaya umaasa siyang magkakaalaman sila kung totoo ba to o dahil sa kalungkutan at ilusyon lang. Paglabas ng karaoke, bigla na alala ni Sang-sik na naiwan niya ang mga dokumento sa opisina. Aalis na sana mag-isa si Naray nang sabihin ni Sang-sik na takot siyang pumunta sa opisina ng gabi. Napaka-helpless ni Naray sa sitwasyon. Di niya inakala na matanda na pala ito pero takot pa rin sa dilim. Sabi ni Sang-sik, paano na lang ako kung wala ka? Parehong naramdaman nila na may ibig sabihin ang mga salitang yon. Mabilis na sinabi ni Naray na di siya madaling babae. Bigla na lang siya tinitigan ni Sang-sik nang walang kurap. Tapos, kinuha niya ang lip balm at nilagay sa kanyang labi. Napalunok si Naray at nagmamadali silang lumapit sa isa't isa. Dahil maliit ang mesa, tinulak ni Naray si Sang-sik sa ibang lugar at nagpatuloy sila. Nagkalat ang mga file ng opisina sa buong sahig. Maya-maya, hindi na kayang maglaman ng 2 tao ang maliit na silid. Nagmamadali silang pumasok sa silid pulungan. Napakalapit ng dalawa kaya wala ng espasyong natira. Bigla, may 2 nalilitong ulo ang sumilip mula sa ilalim ng mesa. Nakita nila sina Sang-sik at Naray na nagyayakap at labis silang nagtaka. Ang deputy head ng kagawaran Nay ay natatabingi-binging lumapit. Sina Sang-sik at Naray ay kapwa labis na nabahala. Inakala nilang sila'y natuklasan na. Di inaasahan, lasing na nagtanong ang deputy head kung nag-aaway sila. Sinabi niya kay Sang-sik na senior si Naray kaya dapat mas mapagparaya siya. Tumango si Sang-sik ng paulit-ulit pero tinanong ni Manager Ma ang nangyari sa kanyang labi. Labis na nahiya si Naray. Akala ni Deputy Headlay binugbog ni Naray si Sang-sik kaya pinaupo niya sila at nagbuhos ng alak para mag-ayos. Inubos agad ni Sang-sik ang baso at nangakong hindi na sila mag-away pa. Bigla namang umupo si Manager Ma at sinabing naghalikan sila. Itinulak ni Naray si Manager Ma sa mesa para pigilan siyang magsalita. Kinabukasan, siksikan sina Sang-sik at Naray sa elevator. Nang makitang maraming tao, may naisip siyang hindi maganda. Naramdaman ni Sang-sik ang init ng kamay at mumiti ng masaya. Hindi niya napigilan ang mga daliri na hawakan ito. Pero nang lumingon si Sang-sik, kamay pala ito ng department head. Nahiya si Sang-sik at sinabing malamig ang kamay ng head, kailangan mag-ingat. Para maiwasan ang ganitong sitwasyon, gumawa si Sang-sik ng mga signal para sa kanila. Ang pagkurap ng 2 beses ay gustuhan, 3 beses ay pagkikita, at patuloy na kaliwat kanan ay sapat na. Akala ni Sang-sik napakatalino niya kaya't hindi mahahalata ng mga kasamahan. Kaya't sila'y nagkukurapat sa oras ng trabaho na ikinagulat ng mga kasamahan. Ginamit nila ang dahilang tuyo ang opisina para makaiwas sa mga tanong. Nang kumuha ng file si Kang Mi, napansin niyang nawawala ang dating nakalagay na bote ng alak. Agad pinabalik ni Deputy Headlay si Kang Mi sa upuan dahil oras ng trabaho at nagtatanong siya ng walang kabuluhan. Hindi inaasahan, agad nahalata ni Manager Sung na may kakaiba.
Pinaghihinalaan ni Manager Song na si Deputy Head Lai ang nagnakaw nito. Mabilis itong itinanggi ni Deputy Head Lai, napansin ni Manager Song na nag-aalala si Ray, kaya pinaghinalaan niya ito. Tumayo rin si Ray para umangal, ngunit mahinahon lang si Manager Song, tingnan ang CCTV, malalaman agad. Napangiwi si Ray at naisip kung may naglagay nga ba ng CCTV sa opisina. Itinuro ni Manager Song ang kamera. Sa sandaling iyon, kalahati ng tao sa opisina ay naguluhan. Walang gustong masuri ang kanilang CCTV. Pero wala itong pakialam kay Manager Song. Sinabihan niya si Kang Mi na tawagan ang security para kunin ang CCTV. Nataranta si Je at sinipa ang kanyang high heels. Pati si Kang Mi ay kailangang pigilan ni Ray. Sa gulat ng lahat, inagaw ni Sang-sik ang telepono kay Kang Mi. Isinuot niya ang shades at umamin siya ang kumuha ng alak. Kahapon, bumalik siya sa opisina at lihim na uminom ng alak. Ibinaba ni Sang-sik ang salamin at sinenyasan si Ray na pagalitan siya. Ayaw ni Ray pero patuloy pa ring nagsenya si Sang-sik. Kaya sinimulang pagalitan ni Ray ng todo si Sang-sik. Nagtipon ng lahat para bugbugin siya. Tiniis ni Sang-sik ang sakit at kumurap kay Ray ng 2 beses. Pumasok si Sang-sik sa opisina ng seryoso at sinabi kay Ray na tapos na ang data. Binuksan ito ni Ray at nakitang plano pala ito ng date nila sa weekend. Sa ikalawang pahina, masusing isinulat ni Sang-sik ang mga isyong dapat asikasuhin sa relasyon. Para walang makahinala, lubos nilang ipatutupad ang estratehiyang gerilya. Mula ngayon, sisimulan nila ang tensyonadong pag-ibigan sa opisina. Katatanggap lang ni Matan ng sweldo pero patuloy na nababawasan ang pera sa account niya. Nagulat si Matan, nag-isip na may magnanakaw. Wala pa siyang nagagawa pero nawala na ang sweldo niya. Dumaan si Manager Ma, tumawang malakas, sabi normal lang to sa mga empleyado nila. Pagkatanggap ng sweldo, automatikong napupunta sa mga bayarin at credit card. At sa huli, wala nang matitira. Na-corner na si Matan kaya nagkalkulasyon siya. Ang sweldo niya ay 2.5 milyong won. Kailangan niyang gumastos ng 7.5 won buwanan. Halos himatayin si Kang Mi sa nakitang bill. Ang upa pa lang ni Matan ay 3 million won na. Mabuti na lang galing siya sa mayamang pamilya. Kung hindi, tiyak na kulang ang pera niya. Nag-alala si Matan na di na siya tutulungan ng ama. Humingi ng tulong si Matan kay Kang Mi. Inalis niya ang 1 zero sa bawat gastusin. Hindi inasahan ni Matan na sapat iyon. Sabi ni Kang Mi, kailangan ng overtime para kumita. Tumango si Matan at naalala ito. Humingi siya ng overtime at allowance kay Deputy Lai. Napairap si Deputy Lai, akala baliw si Matan. Kailangan ni Kang Mi humanap ng ibang paraan. Binuksan niya ang website ng pamimili at sinabihan si Matan na i-click ang presyo mula mababa hanggang mataas. Labis na nagulat si Matan. Hindi niya inakala na maraming bagay pala ang napakamura. Sinabi rin ni Kang Mi na kung di kailangan ng kupon, hilingin lahat para maipagpalit sa libreng kape. Kung may libreng oras ka, maglakad-lakad ka. Maraming api na nagpapalit ng hakbang sa pera o kupon. At ang pinakamahalaga ay kumain ng matipid. Magdala ng baon sa trabaho para makatipid ng husto. Sinabi ng sekretarya kay Matan na gusto ng tatay niya na umuwi siya ngayong linggo. Tatanggi na sana si Matan nang may naisip siya bigla. Pagdating ni Matan sa bahay, nakita niyang seryoso ang tatay niya. Sabi ng tatay niya, para siyang nanay niya, nanonood ng romantic movies at umaasang makakatagpo ng mahirap pero magandang babae. Agad na nakita ng isip ni Matan si Kang Mi. Baka may nakilala siyang katulad niya. Tanong ni Matan sa ama, hindi ba pwede? Siyempre, tumanggi ang ama. Sinabi rin ng ama na may kasintahan na siya. Biglang may kumatok sa pinto. Dumating si Nayeong at masayang binati si Matan. Utos ng ama, pakasalan si Nayeong o bumalik sa power group. Pero ayaw ni Matan pumili ng alinman. Aalis na sana siya nang magsimulang maghain ng pagkain. Nilunok ni Matan ng laway, gutom. Nagdahilan na lang siya. Kaya kumain na lang siya kasama si Nayeong. Ilang subo pa lang, pinaalis ng ina ang pagkain para sa dessert. Nagulat si Matan, inisip na sayang ang pagkain. Sabi niya may dala siyang lalagyan para sa tira. Sa hindi inaasahan, inakala ng kanyang ina na natanggap niya ang sweldo at binilhan siya ng regalo. Nahihiya si Matan, kaya ibinigay na lang niya ang mga kahon sa kanyang ina. Labis na naantig ang ina ni Matan. Pakiramdam niya ay lumaki na ang kanyang anak. Nang umalis si Nayeong, nakita niya si Matan na lumalabas at naisip na babalaan si Gauss. Tumingin si Matan sa pintuan at tahimik na nagpasalamat sa ama para sa libreng pagkain. Hinawakan ni Matan ang mga damit at naghanda na ibenta ang mga ito. Nang makilala ang bibili, natuklasan niyang ito ang thug na binugbog ni Kang Mi dati. Pagkakita sa kanila, agad siyang tumawag ng mas maraming tao. Hindi nag-alala si Kang Mi na bugbugin sila muli. Gusto ni Matan na tumakas. Pumayag siyang kumita sa step counting api. Dahil walang pera si Matan, wala rin siyang matutuluyan. Kailangan niyang maging roommate ni Aziza. Sa oras na ito, bumisita si Nayeong kay Matan. Nakita niyang pareho sila ng damit kaya inakala niyang pares ito. Pero walang pakialam si Matan. Sinabi niyang manood ng mas matinong pelikula. Tinanong ni Nayeong kung si Kang Mi ang gusto ni Matan.
Agad tinanong ni Matan kung ano ang sinabi niya kay Kang Mi. Di inaasahan, umiti si Na Yaong at sinabing makatwiran si Kang Mi. Binigyan ni Na Yaong ng pera si Kang Mi, pumayag itong umalis agad. Nagsimulang mag-isip ng malalim si Matan. Sinabi ni Matan na di niya patatawarin si Na Yaong kung may mangyari. Pagkatapos, nagmadali si Matan na hanapin si Kang Mi. Umaasa siyang walang masamang nangyari sa kanya. Sa huli, tumakbo si Matan papunta sa gym. Doon, nakita rin ni Matan si Kang Mi. Gusto niyang yakapin ito pero pinigilan niya ang sarili. Yumuko si Matan at humingi ng tawad kay Kang Mi. Pero napagkamalan niya ang tao. Nag-aalalang tinanong ni Matan kung may ginawa si Na Yaong sa kanya. Naguluhan si Kang Mi at di naintindihan ang nangyayari. Akala ni Kang Mi mabait si Na Yaong dahil binigyan siya ng bitamina. Pagka-uwi, inilabas ni Kang Mi ang bitamina at tinanong si Matan kung gusto. Di niya inasahan, nakita niyang puno ng pera ang mga ito. Naintindihan na ni Kang Mi ang ibig sabihin ni Na Yaong. Kaya, ibabalik ni Kang Mi ang perang ito sa kanya. Pero gusto ni Kang Mi mag-picture, di pa kasi siya nakakita ng ganito karaming pera. Seryosong tumingin si Matan, kaya atubiling inilagay ni Kang Mi ang pera sa mesa. Sinabi ni Kang Mi kay Matan na ipaliwanag kay Na Yaong na wala silang kaugnayan. Bigla, nagbago ang ekspresyon ni Matan. Ayaw niyang magpaliwanag ng anuman. Tinanong ni Matan si Kang Mi kung naaalala niya ang ilaw sa ibaba. Naalala ni Kang Mi ilang araw na ang nakalipas, pauwi siya nang biglang bumukas ang ilaw. Masaya si Matan na di nauwi si Kang Mi sa dilim. Hindi inaasahan, naisip ni Kang Mi na may baliw na naglagay ng napakaliwanag na ilaw sa lugar nila. Biglang nagising si Kang Mi at nalaman na si Matan pala ang naglagay nito. Akala niya gusto siyang bulagin ni Matan sa sobrang liwanag. Umiling si Matan at itinanggi ito. Nakita ni Kang Mi ang pagmamahal sa mata ni Matan at sinabing naiintindihan na niya. Gusto lang pala niyang pigilan ang mga masasamang tao na manggulo. Napilitan si Matan na magsalita. Inamin niya na gusto niya si Kang Mi. Agad sumagot si Kang Mi na hindi niya ito gusto. Nagulat si Matan at agad na nagtanong kung bakit. Akala niya dahil sa estado niya pero hindi pala. Hindi lang talaga siya type ni Kang Mi. Mas gusto ni Kang Mi ang tipong katulad ni Kim Jong-kook. Niyakap ni Matan ang pera niya at umiyak ng todo. Dumating ang kotse sa harap ng bahay. Sinabi ng driver na 33,000 won ang bayad. Mas malakas pa ang iyak ni Matan. Pakiramdam niya'y walang aayos. Tiningnan ni Matan ang litrato ni Kim Jong-kook at nag-ensayo ng todo. Desidido si Matan na maging katulad niya. 8 pack na abs lang naman yon. Kaya yan ni Matan, sigurado. Umiling si Aziz nang makita ang kakaibang kilos ni Matan. Kinabukasan, nahihiyang tinanong ni Kang Mi kung nasaktan niya si Matan. Seryosong sinabi ni Matan na trabaho lang ang focus niya. Napabuntong hininga si Kang Mi. Magbubuhos na sana ng tubig si Kang Mi nang itaas ni Matan ang manggas. Nagulat si Kang Mi, tinanong kung mainit ba si Matan. Pero ipinakita niya ang kanyang mga kamao. Walang magawa si Kang Mi sa nakita. Wala na siyang masabi pa. Kinabukasan, inilagay ni Matan ang huling pera sa vending machine. Nang pinindot niya, hindi gumalaw ang makina. Napansin niyang tumaas pala ang presyo. Seryosong naisip ni Matan na dahil nilock ng ama ang credit card niya, naintindihan niya ang nararamdaman ng mga nauubusan ng pera bago matapos ang buwan. Itinulak ni Matan ang upuan, hinarang ang daan palabas, at sumugod sa deputy head para tanungin kung bakit tumaas ang presyo. Pinahihirapan nito ang mga mahihirap. Hindi maintindihan ng deputy head Lai ang nangyayari. Pinigilan siya ng mga kasamahan pero ipinahayag pa rin ni Matan ang lahat ng hinaing sa kanyang puso. Hindi inakala ni Kang Mi na ang mayamang tulad ni Matan ay makakaunawa rin sa prinsipyong ito. Kinabukasan, pumasok si Matan sa trabaho at pinigilan siya ng deputy head Lai. Akala ni Matan ay galit pa rin ang deputy head Lai dahil sa nangyari kahapon. Bigla na lang sinabi ng deputy head Lai na masasama silang tao. Saan sila nagpunta kagabi nang hindi siya inimbitahan? Pagkatapos, nag-inarte ang deputy head ng department Lai na ikinasuka ni Kang Mi at agad na tumakbo sa banyo. Ipinaliwanag ni Manager Man na biglang inilipat ang marketing head sa ibang sangay, kaya posibleng ma-promote ang deputy head ng Department Mai batay sa evaluation ng mga empleyado. Kaya gusto ni deputy head ng Department Mai na bigyan siya ng mataas na marka ng lahat. Ang dating kuripot na tao ay nag-imbita ng buong departamento para sa kape ngayon. Inilabas ng deputy head ang credit card at sinabi kay Matan na pwede siyang umorder ng anumang gusto. Hindi inaasahan, nagwalda si Matan ng todo. Tiningnan ng deputy head si Matan at pinilit pigilan ang sarili. Inisip niya na ang ilang tasa ng kape ay napakamahal na. Bumili pa si Matan ng tanghalian na ikinagalit ng deputy head pero kailangan niyang tiisin. Sa tanghalian, maingat na naghanda si Nara ng love lunch para kay Sangsik. Lihim na nagtago ang dalawa sa isang sulok. Masisiyahan na sana sila nang dumaan sina Matan at Kang Mi, kaya kinailangan nilang kumain ng sabay-sabay. Pagbukas ng lunchbox, naguluhan si Kang Mi dahil kakaiba ang hitsura ng pagkain. Pero kinuha ni Sangsik ang kakaibang pagkain at pinuri itong masarap. Sinabi ni Matan na may 2 sandwich siya at pwedeng ibahagi ang isa kay Sangsik. Labis na naantig si Sangsik. Kukunin na sana niya ang sandwich nang maramdaman ang galit ni Nara.
Ngumiti si Sangsik at tumanggi, nagsabing busog na siya at hindi kailangan ng sandwich. Pinagmasdan ni Deputy Head ang lahat sa opisina. Ang deadline ng promosyon ay hanggang sa katapusan ng trabaho ngayon. Tiningnan niya ang relo at nasiyahan. Sa ilang segundo, tuturuan niya ng leksyon ang mga empleyado. Sa wakas, lumipas na ang 6:00 ng gabi. Tumayo ang Deputy Head at pumunta sa gitna ng opisina. Ibinahagi niya ang kanyang pagkadismaya sa lahat. Si Deputy Head ay tumayo sa mesa at inilista ang mga pagkakamali ng bawat isa. Nagpanik si Manager Ma, sinabi pwede pabaguhin ang mga pagsusuri bago mag 6:30 ng hapon. Nagulat si Deputy Head. Bigla, lahat ng kasamahan ay nagsimulang mag-type sa kanilang mga keyboard. Nang inig si Deputy Head, sinabi na nagbibiro lang daw siya. Ilang araw pa, may anunsyo ng pagbabago ng tauhan. Tinignan ni Deputy Head ang phone, hindi nga siya ang na-promote. Ang promosyon pala ay batay lang sa akademikong kwalifikasyon. Nabigo siya sa resume round. Gumulong sa lupa si Deputy Head sa sakit. Hindi siya na-promote at nawalan pa ng pera. Tinignan ni Matan ang litrato ni Kim Jong-kook at nag-isip kung ano ang nakaakit sa kanya sa mga babae. Bigla, aksidenteng nagkagulo si Kang Mi. Mabilis na tinulungan siya ni Matan na magdala ng mga gamit sa silid pulong. Sinadya niyang magpakitang gilas. Paulit-ulit niyang binubuhat ang mga dokumento na parang nagbubuhat ng weights. Kumulot ang noo ni Kang Mi sa pagarte ni Matan at sinabing hindi lakas ang dahilan ng pagkagusto niya kay Kim Jong-kook. Tinanong ni Kang Mi si Matan kung ginagaya niya si Kim Jong-kook. Bigla na lang tumawa si Matan at umiling. Nanginig si Kang Mi at sinabing hindi rin niya type ang ngiti ni Kim Jong-kook. Sa sandaling iyon, tinawag ni Sangsik si Matan. Agad niyang ibinaba ang kahon ng mga dokumento at kumanta ng awitin ni Kim Jong-kook. Sinabi ulit ni Kang Mi na hindi niya gusto ang boses ni Kim Jong-kook. Dahil dito, labis na nahiya si Matan. Sa madilim na silid pag-uusisa, tinanong ni Sangsik si Matan kung anak siya ni Pangulong Baek ng Power Group. Hindi nagpanik si Matan at agad itinanggi, pero natuwa si Sangsik at sinabihan siyang tumigil sa pagkukunwari. Si Matan pala ay espiya ng Power Group. Nalaman na ang bagong proyekto ng kanilang departamento ay inihayag na ng Power Group. Ito'y nagpapatunay na may espiya sa loob. Inakala ni Sangsik na si Matan yon dahil buong araw siyang sinundan nito. Hindi maintindihan ni Matan ang nangyayari. Seryoso niyang tiningnan si Sangsik at sinabing matagal na silang magkasama, dapat alam nito na di siya ganoon. Tumayo si Matan at sinabihan si Sangsik na magtiwala sa kanya. Tila naantig si Sangsik. Niyakap niya si Matan. Tiniis din ni Matan ang hindi komportableng pakiramdam. Tahimik niyang iniunat ang kamay at ipinatong ito sa likod ni Sangsik. Bigla, nagbago ang ekspresyon ni Sangsik. Sinabi niya kay Matan na huwag gumawa ng masama sa kanya. Dahil walang matibay na ebidensya, pinakawalan muna ni Sangsik si Matan. Sa sandaling ito, ang VIP na Aleman na nakakilala kay Matan ay dumating para hanapin siya. May nabasa pala siyang artikulo tungkol dito, kaya pinaghihinalaan din niyang espiya si Matan ng Power Group. Agad itinanggi ni Matan at sinabing pinaghihinalaan din siya ng isang senior, kaya sumasakit ang ulo niya. Bigla namang lumitaw si Sangsik nang hindi inaasahan. Nagulat si Matan dahil marunong pala si Sangsik mag-Aleman, kaya naintindihan niya ang lahat ng sinabi niya noon. Dahil dito, inilabas ni Sangsik ang software ng pagsasalin. Tinawag ni Sangsik si Matan at sinabing ayaw niyang magpaliwanag ng mahabang-mahaba. Espiya man o hindi si Matan, ang pag-alis sa Ghost ngayon ang pinakamainam na desisyon. Mukhang malungkot si Sangsik. Pinaghirapan nila ang buhay, pero para kay Matan, karanasan lang ito. Hinawakan ni Matan ang kamay ni Sangsik at sinabing kumikita lang siya para sa sarili. Hindi raw ito laro lang para kay Matan. Umaasa si Matan na maitatago ni Sangsik ang kanyang lihim. Sa ngayon, kahit di espiya si Matan, pag nalaman ng iba, tiyak na mapapahamak siya. Tumango si Sangsik na parang sumasang-ayon. Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Nakita ni Kang Mi si Matan sa loob at nag-alinlangan sandali. Pero nagpasya pa rin siyang pumasok. Tinanong ni Kang Mi kung ginagaya pa rin ni Matan si Kim Jong-kook. Hinawakan ni Matan ang ulo at sabi, naman. Kumislot ang mata ni Kang Mi. Seryosong tumingin si Kang Mi kay Matan at sinabing gusto niya si Kim Jong-kook dahil artista siya, host ng TV show, taong di tunay sa buhay. Yumuko si Matan, nakaramdam ng kawalan. Mukhang naintindihan niya. Kinabukasan, di mahanap ni Kang Mi ang dokumento kaya nagtanong kay Matan. Bigla, lumapit siya, hinawakan ang kamay nito at sinabing naiwan niya dito. Naguluhan si Kang Mi. Kukunin na sana niya ang papel nang biglang bumitaw si Matan. Hindi niya alam kung mag-sorry o magtapat. Nakumpirma ni Kang Mi na baliw nga si Matan. Ayaw na niyang makipag-usap pero sinabihan siya ni Matan na sambahin siya. Hinawakan ni Kang Mi ang manggas ni Matan at itinulak sa ref ng laki ang mata ni Matan, kumabog ang dibdib parang tumakbo. Seryosong sinabi ni Kang Mi na kahit ano nang gawin niya, di siya maapektuhan. Hindi raw kaya ni Kang Mi mahalin ang may maraming sikreto tulad niya. Hindi sila bagay sa isa't isa. Kaya tinawag ni Matan lahat ng kasamahan sa silid. May katotohanang dapat malaman ng lahat. Tahasang inamin niya na siya ay anak ni Pangulong Baek ng Power Group. Nagulat ang lahat ng kasamahan.
Di inaasahan, sinabi ng deputy head na siya raw ang emperador. Labis na nasaktan si Matan. Tumingin si Matan kay Kang Mi, humingi ng tulong para magpaliwanag. Kaya ipinakita ni Kang Mi ang larawan ng pamilya ni Matan. Doon lang siya pinaniwalaan ng mga kasamahan. Galit na tinanong ni deputy head bakit sinabi ni Matan na maliit ang tirahan. Para kay Matan, ang 800 square meter na bahay ay talagang maliit. Medyo nagtaka si Manager Song. Bakit bigla na lang inamin ito ni Matan? Sa sandaling iyon, tumingin si Matan kay Kang Mi. Ayaw na niyang itago ang pagtingin sa kanya. Gabi na, sunod-sunod na uminom si Kang Mi. Tinanong niya si Matan kung kaya niyang magpuyat ngayong gabi. Nahiya si Matan, akala niya gusto ni Kang Mi ng intimacy. Seryosong sabi ni Kang Mi na baka masakit ito ng kaunti. Magsisimula na siya ngayon. Mabilis na tumango si Matan. Bigla, nagkomento si Kang Mi tungkol kay Matan. Sinabi niyang tipo siya ng taong hindi niya magugustuhan. Paborito siya ng magulang, walang pakialam, at sobrang malinis. Naging mas matapang si Kang Mi habang nagsasalita. Patuloy na pinagalitan si Matan. Hindi na siya makapagtago. Napilitan si Matan makinig sa sermon buong gabi. Kinabukasan, may bulaklak sa mesa ni Matan sa opisina. Kinuha niya ang card at binasa ito. Tinawag siyang daddy ng taong nasa card. Hindi maintindihan ni Matan ang nangyayari. Hindi niya alam sino ang biglang tatawag sa kanya ng ganoon. Nagpaalam si Matan sa banyo, may sumama sa kanya. Narinig pala ng kasamahan na may dadalhin si Matan sa power group. Sino ang tatanggi sa pagkakataong ito? Kaya nagsimulang magpakitang gilas ang mga kasamahan. Nagsalitan si Manager Ma at iba pa sa pagbibigay lugod kay Matan. Tanging ang deputy head ng departamento ang hindi sumali. Nang makitang pinupuri si Matan ng iba, nagsimula siyang magmura. Hindi komportable si Matan. Hindi niya inasahan na ganito ang mangyayari. Tinanong ng sekretarya kung dadalhin niya si Ai sa power group. Tumango lang si Matan nang dumating si Kang Mi, maganda ang suot. Labis na nagulat si Matan. Mahinahon siyang binati ni Kang Mi. Pagkatapos ay kumaway siya ng kaunti kay Matan. Punong-puno ng tuwa ang puso ni Kang Mi. Akala niya makita lang siya nito, susuko na ito. Bigla na lang namula ang mukha ni Matan. Kinabukasan, muling tinipon ni Matan ang mga kasamahan. May mahalagang ipapahayag siya. Kinakabahan si Manager Ma at ang iba pa. Inisip nila kung aalisin ba niya silang lahat. Di inaasahan, sinabi niyang mananatili siya sa GOS. Galit na galit si Kang Mi, binangga ang mesa at tumayo. Di niya maintindihan bakit sila nagpapahirapan ng ganito. Bakit gustong manatili ni Matan dahil sa kanya? Sabi ni Matan, hindi dahil kay Kang Mi, pero di siya naniwala. Para umalis si Matan, pinasama ni Kang Mi ang sariling imahe. Sabi niya di siya nagsisipilyo, pinupunasan lang ng tuwalya. Niyakap ni Nara si Sangsik at desperadong pinigilan siya. Bigla na lang, dumating ang mga magulang ni Nara. Gusto ni Nara magpaliwanag sa nanay niya, pero di niya alam sasabihin. Maya-maya, nakaupo na silang apat sa mesa. Nagyelo si Sangsik na parang estatwa. Nagpaalam siya pero di inasahan na makikita ang mga magulang. Sinabi ni Nara na mainit si Sangsik kaya naghubad, walang masamang nangyari. Tinanong ng nanay kung pareho ang nunal sa mukha ni Nara sa kanya. Sumagot si Sangsik ng opo, pareho po. Tinanong niya kung pareho rin ang nunal sa puwit ni Nara. Sumagot ulit si Sangsik ng opo, pareho po. Ang hindi inaasahang tanong ay nakahuli kay Sangsik. Nagulat si Nara at nadumihan ang damit niya ng pagkain. Mabilis siyang nagdahilan para tumakbo sa banyo. Sa oras na to, sinabi ng tatay ni Nara kay Sangsik na huwag kabahan at kumain lang ng natural. Nakahinga pa lang ng maluwag si Sangsik nang biglang nagsuka si Nara sa banyo. Nakita ni Nara na di matanggal ang gulay na nakasiksik sa ngipin niya. Hindi nagtagal, bumalik siya sa hapagkainan. Nagtataka si Nara bakit siya tinitingnan ng kakaiba ng tatlong tao. Tinanong ng tatay niya kung bakit nasusuka si Nara. Medyo nahiya siya at sinabing di niya mapigilan. Mabilis na tumugon si Sangsik at agad na lumuhod. Sinabi niyang panagutan niya ang lahat. Hinawakan ni Sangsik ang kamay ni Nara at sinabing magtiwala sa kanya. Magsisikap daw siya para may pambili ng gatas. Naguluhan si Nara sa nangyayari. Di inaasahan, pumayag ang magulang ni Nara. Parang iba ang usapan ng tatlo sa tingin niya. Bigla namang tumawag si Aziz. Sinabi ni Nara kay Sangsik na hinahanap siya ni Aziz. Akala ng tatay niya, sumisipa ang sanggol sa tiyan niya. Akala ng nanay niya, binigyan na nila ng pangalan ang bata sa bahay at western pa ang tunog. Tuwang-tuwa ang tatay ni Nara. Naisip pa niyang tawagin Kyungmin ang anak niya. Hindi maintindihan ni Nara bakit umabot na sila sa pagpapangalan. Kamakailan lang pala, may kasamahan na nakapanood ng video mula sa CCTV. Natakot silang dalawa na malantad ang mga kalokohan nila sa opisina, kaya sobrang nagpanik sila. Nakaramdam ng kakaiba si Deputy Hedwig dahil lagi nilang tinatakpan ang screen. Habang lumalaban pa sina Sangsik at Nara, bigla nilang nakitang naghalikan sina Manager Ma at Song. Nagulat ang lahat. Di nila inakala na ito pala ang pinakamalaking lihim sa opisina. Pagod na rin si Sangsik sa insidente ng kamera, kaya gusto na niyang makipaghiwalay kay Nara. Bigla, dumating ang mga magulang ni Nara, nagbigay ng pagkakataon para magkabati sila.
Kararating lang ni Nara galing sa trabaho. Pagbukas ng pinto, nakita niya sa sahig ang kandila at sulat. Naglakad si Nara sa tabi ng mga kandila at nakita ang sulat. Sinabi sa huling sulat na may iba pa sa labas ng pinto. Mabilis na lumabas si Nara at nakakita ng mga sulat din sa labas. Bawat sulat ay naglalaman ng mga alaala nilang dalawa sa apartment. Medyo naantig si Nara. May hinala siya kung ano ang balak ni Sangsik. Pumunta si Nara sa pinto ni Sangsik, itinulak ito pero si Aziz ang nakita. Nagulat din si Aziz sa mabilis na pagdating niya. Nagmadali siyang magsabi kay Sangsik. Bago pa kumilos si Aziz, pinigilan siya ni Nara. Medyo kinabahan si Sangsik dahil hindi pa handa pero di alintana ni Nara. Masayang umupo siya at iniabot ang kamay kay Sangsik. Kahit biglaan, basta't masaya silang dalawa, sapat na yon. Matapos ang maraming pagsubok, nagdesisyon si Matan na manatili sa Gauss. Dito siya nakatira at gumagawa ng makabuluhang bagay. Kung babalik sa poder, isasama niya ang mga kasamahan at ang babaeng mahal niya.